Kaway-kaway mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa videos na ito ay puno na naman ng kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng itik. At alam niyo ba mga ka-farmers na mayroon palang lahi ng itik sakuro? Karamihan sa atin ay hindi pa nakakarinig ng lahi na itik sakuro. Mamaya malalaman nyo dahil ang ating mga kasama ngayon isang expert na mag-iitik. Base sa kanyang kwento, 13 years old pa lang siya, nagsisimula na siyang mag-alaga ng itik. Kaya panoorin mo hanggang dulo ang ating videos na ito dahil marami kayong mga kaalaman na matututunan galing kay Sir Peter Labong. Kaya kung gusto nyong matutunan lahat ng teknik na ginagawa ni Sir Peter Labong, maaari nyo siyang i-follow sa Facebook page. I-search nyo lang Boy Sipag Peter Labong. Yan po yung kanyang Facebook page. Marami kayong matututunan sa kanya na hindi tinuturo ng ibang nag-aalaga ng itik. At maswerte kayo kung malapit kayo sa kanyang lugar. Ang kanyang location is Surigao del Norte. Yan po yung kanyang address. Kaya kung malapit lang kayo sa kanyang lugar at interesado kayong bumili ng balot, fresh egg at itik, maaari nyo siyang kontakin. Sa videos na ito makikita nyo rin ang kanyang mga diskarte, papaano siya magpapakain ng kanyang mga alaga, papaano makakatipid, at kung ano yung pinaka-the best na layer feeds para sa kanya na na-experience niya at naging successful para sa kanya. At ipapakita niya rin ang mga na-experience niya sa pag-aalaga ng itik, katulad na lang ng mga sawa na pumapasok sa kanyang bakuran at bayawak na pwedeng pumatay sa ating mga alaga. Katulad na lang nito mga ka-farmers, pinatay yung kanyang mga ibang alaga. At sa ganitong pangyayari sa kanyang pag-aalaga ng itik, magkakaroon ng idea yung mga baguhan na papasok sa pag-aalaga ng itik na pwede palang mamatay yung ating mga alagang itik sa pamamagitan ng mga sawa, bayawak at iba pang mga predator. Kaya paalala sa lahat mga ka-farmers, napaka-importante po ng net sa ating mga alaga, hindi lang sa itik, pati na rin sa iba pang nating mga livestock na inaalagaan. Isa ito sa example na pwede mangyari sa ating mga alaga kung hindi natin iingatan o hindi tayo maglalagay ng net para ma-prevent yung mga predators sa ating mga alaga. Dito sa videos na ito yung first day na pinatay yung kanyang mga alaga. Sa pangalawang gabi mga ka-farmers, ito na yung mga sumunod na mga pangyayari. Bumalik na naman yung sawa na pumatay sa kanyang mga alagang itik. Kaya pala maraming namamatay na itik dito. Nandito para ang salarin. Nandito pala. Oh. Kaya pala lagi may patay na itik dito. Gawa nito. Ito pala may gawa nito. Ilang beses na namin ito binalikan mga kasipag, pero hindi namin mahuli-huli. Grabe. Ito. Grabe ito. No, binibitawan na niya, binibitawan na. Binibitawan na yung itik. At pagkatapos ng sawa, bayawak na naman ang gustong pumatay sa kanyang mga alaga. Tatako. At sa tagal-tagal ng pag-aalaga ni ka-farmers Boy Sipag Peter Labong, nakahanap siya or nakadiscover siya ng isang napakagandang patuka
para sa kanyang mga alagang itik. Para sa kanya, ito yung the best na layer feeds para sa kanyang mga alagang itik. Matagal-tagal na rin naman ako nag-iitik. Marami na ring mga pagsubok ang aking pinagdaanan. Meron akong papakilala sa inyong patuka para sa itik. Ako mga kasipag, marami na akong patuka na ginamit para sa pag-aalaga ng itik. Ilang klase na mga kasipag kung ano-anong pangalan ang ginamit ko na patuka. Nagkandalugi-lugi ako. Kasi gusto ko lahat ng patuka ay subukan ko. Maraming nalugi, maraming kong naging utang dahil lamang sa mga pagsubok. Pero mga kasipag, simula nakilala ko itong Filmico Duckleyer, Duckleyex. Unti-unti na bago ang aking buhay. Kasi nga mga kasipag, dito ko nakita ang magandang performance sa Filmico Duckleyer. Unti-unti nabawasan ang aking mga utang dahil napakaganda ng kanyang performance mga kasipag. Kaya kayo dyan mga kasipag, kung may kaalaga kayo ng itik, subukan nyo itong Filmico Duckleyer. Nasubukan ko talaga mga kasipag kung gaano kaganda ang kanyang performance. Napakaganda. Ang itik patiros, makikita mo ang kanyang kulay, mayroon siyang halong puti, mayroon siyang halong talisay, maraming kulor. Ang itik Pinas ay kulay brown, khaki, brown. Mayroon din kulay itim kasi kami ang una-una nagpisa niyan doon sa Quezon Province noong 2014. Ngayon ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang pinagkaiba ng itik Socorro at itik Pinas at itik patiros. Ang itik Socorro, ganito kasi yun. Ang itik kong ito, dito sa Socorro, sarili kong experiment. Ang itik ko dito. Nagdala ako dito ng Peking duck. Nagdala ako ng itik Pinas. Dito sa Socorro, Surigao del Norte. Yun ang aking ginamit na breeding. Gicross ko sila. Itik Pinas ang babae. Ang ginamit kong lalaki ay Peking duck. Kaya ang mga itik ko dito mga kasipag, malalaki. Itik Pinas, i-cross ko sa Peking duck. Kaya mga kasipag, yun ang nangyari. Kaya tinawag ko na itik Socorro ang itik ko dito. Kasi dito ko sa Socorro in-experiment ang itik Socorro. Pero ang lahi nito, galing ito ng Quezon Province. Itik Pinas, gi-cross ko sa Peking duck. Ang itik ko rito mga kasipag, hindi naman sa pagmamayabang. Talagang napakaganda ng porsyento niya sa pangingitlog. Napakaganda. Umihigit siya sa 90%, hindi bumababa sa 80%. Napakaganda. Hindi na ako nagpapalit ng lahi ng itik kasi ipagpapatuloy ko na lang ito kasi napakaganda ng kanyang performance. Ito yung sinaunang paggawa ng balot. Mano-mano. Oh. Hindi na natin kailangan ng kuryente. Oh. Ito, kawayan. Kawayan, tapos ipa. Takpan natin, pagkatapos takpan natin na sako. Yan, tapos yung kabila naman. Lipat na naman natin sa gitna. Oh, lipat-lipat lang. Para hindi siya kumuhan. Yung ilalim, mapupunta sa ibabaw. Yung ibabaw, mapupunta sa ilalim. Ito ang tinatawag na toong sa Tagalog. Yung trabaho ito ay, ito ang sinaunang paggawa ng balot. Sinauna. Kaya, kailangan natin ito mga kasipag kung tayo ay magbabalot. Kasi mayroon talagang panahon na magkakaroon ng burnout. Kung tayo ay nagsisimula pa lang sa pagbalot, kailangan natin ito. Kailangan natin matutunan ito mga kasipag kasi ito nga ay napakalaking tulong ito lalo na pag nagka-burn out ng matagal sa inyong lugar. Hindi
kahit isang taon nagka-brown out, basta marunong ka nito, tuloy-tuloy ang magagawa mo ng balot. Brown out na naman. 2 araw na walang kuryente. At saka wala pa akong generator. Kaya ang gagawin natin ngayon, ayan, ibibilad natin ang itlog. Pagkatapos, ilalagay sa toong or mano-mano. Ito pala ang ating patuka sa itik na hindi pa nangingitlog. Darak ito, darak. Kung tawagin sa Tagalog. Sa Bisaya, ito ay tahop. Oh. Tayo ay magpapakain ngayon ng itik, papatuka. Oh. Ito nga pala ang ating trabaho sa umaga. Patuka ng itik. Ayan. Para hindi tayo mga kasipag magastusan ng malaki, ganito ang gagawin. Mga darak lang muna. Pero kung mayroon tayong kapital, pwede naman natin ito haluan ng feds para mas madali silang tumaba. Oh. Eko.
Hmm.